Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 8 at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it and God bless you all, Cancer. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome po kayo sa ating channel at maraming salamat po sa inyong pagbisita. At general reading po ito kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Okay? Kunin nyo lang ang sasakto sa inyong sitwasyon. We have number 11 is strength. Ayan. So, ang iba sa inyo maaaring may pinagdadaan ng medyo siguro challenging situation dito or maybe may sitwasyon na tensionado, no? Maaari na kailangan din ninyo dito ng tibay ng dibdib, no? Inner strength and courage para malampasan ninyo ang challenge na yan, no? And you are going to definitely overcome that, Cancer, no? Lagi kayong ginagabayan, no? Isa kayo dito sa mga signs na sa tuwing may reading tayo ay talaga namang nararamdaman ko na you are divinely guided. Lagi kayong merong presence din ng mga angels ninyo. Kaya it feels like to me na you are always protected, guarded, and guided, lalong-lalo na ng iyong mga guardian angels, no? And with this time, at this time, na kailangan ninyo ng inner strength, the divine universe and the rest of your spirit team are going to help you, going to help you activate your inner strength and courage para ma-overcome ninyo ang kung ano man ang inyong pinagdadaanan, challenging situation. Okay? So, maaari din na kailangan ng iba sa inyo dito ng tibay ng dibdib, lakas ng loob para makapagpatawad, para matanggap ninyo ang mga nangyayari na masyadong siguro mabigat para sa kalooban ninyo before, no? So, maaari ngayon, you are considering moving on sa buhay ninyo, moving forward na ang maaring kinoconsider ng iba sa inyo, but then, parang tawag dito, yung nahihirapan kayo, no, doon sa pagpapatawad na part. Kaya it feels like papalakasin ang loob ninyo ngayon para makayanan ninyo na dumating na sa punto ng buhay ninyo ang magpatawad na kayo so that talaga makapag-move on na kayo sa buhay, no? So, ayan. So, it feels like magiging maayos dito ang inyong pakiramdam, Cancer, no? Lagi kayong nagdadasal. I know, I can feel it that most of you are always praying and always asking for guidance at kaya naman, kung ano man ang sitwasyon na to, medyo challenging para sa inyo, you will be able to overcome that. No? Ma-overcome nyo yan. Kasi lagi kayong you're always guided, protected, and guarded. Okay? We have the Ace of Summer. Napakaganda. This is a new beginning energy. So, maari talagang makakapagpatawad na kayo dito. There will be acceptance na kung ano ang nangyari in the past. And it feels like you would be able to start over ngayon, no? On a clean slate, kumbaga. Kasi malilinis ng inyong kalooban, matatanggal ng mga emotional wounds, emotional baggages, resentments dyan, no? Kaya naman makaka-afford na kayo na magpatawad sa ngayon, no? This is a beautiful energy kasi papairalin ninyo dito ang love. Papairalin ninyo dito ang forgiveness. Kaya naman, malalampasan ninyo ang difficult situation na to very easily, no? Because you are choosing to love. You are choosing love, no? Sa buhay ninyo. Kaya, ang iba naman sa inyo dito, you'll be able to overcome that situation and magkakapagpatawad na kayo and therefore, magsisimula na kayo ng bagong buhay. Bagong simula, no? Bagong pag-asa na ang hinaharap ni Cancer dito in some cases, no? For others of you naman, Cancer, there is a beautiful love connection happening dito, no? For some of you, lalong-lalo na kung handa na kayo para sa isang intimate relationship, maaaring eto na yung panahon na papasok na kayo sa isang bagong romantic and love relationship. Kaya, love is in the air talaga around this time for some of you, Cancer, no? Maaari din ang iba sa inyo dito,
siguro nagkaroon kayo ng rough patch with another person. Maaring yan ay sa inyong person. Maaring yun na challenging situation na nararamdaman ninyo ngayon. Pero magpapatawad na kayo, no? Magpapatawad na kayo. You are choosing love. Kaya kung ano man ang, let's say for example, nagawang hindi maganda or nagkatampuhan kayo or for whatever reason, may hindi kayo pagkakaintindihan ng iyong person, you will be overcoming that situation at magpapatawad kayo. At eto, magkakabati kayo, magre-reconcile kayo at makakapagsimula kayo ng panibagong chapter naman ng love life ninyo or ng love relationship ninyo at magkakaayos kayo, no? So, may mga ganong ganap ang iba. And this is also the time, Cancer, na ano kayo, water sign kayo, diba? Kaya dati na kayong highly intuitive and highly sensitive person, pero ngayon, you know, mas magiging malakas, no, ang inyong mga psychic abilities ngayon. Mas magiging malakas ang radar ninyo, kaya take advantage of that, no? Dahil kapag ganyan ang sitwasyon, mas madami kayong marireceive na downloads from the divine na for sure makakatulong yan sa inyong bilang gabay sa pag-navigate ninyo ng mga sitwasyon sa buhay. Okay? We have the 6 of Summer. Yay! Merong magbabalik dito, Cancer. Merong magbabalik. Maaring ano to? Maaring siguro, you know, ang iba ninyong karelasyon. Let's say for example, kayong mag-asawa, no? This is going to resonate with everyone, okay, Cancer? So, kunin nyo lang kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Maaring there is a couple here na nag-aaway kayo, nagkatampuhan, nag-walk away from each other muna kayo, naghiwalay muna kayo, no? Maybe, dahil sa pag-aaway na yan, umalis yung isa, maaring ganon. Pero, ngayon, you know, maaring magbabalik yan. Magbabalik na siya, mag-apologize siya, or kung sino man ang merong mali sa inyo, is going to apologize, and yun, magkakaayos kayo dito. Magre-reconcile na muli kayo, no? Yun ang akin na pipick up dito. For others of you naman, no, maaari din na meron kayong ex, no, na magtatry na bumalik sa inyo. No? Siguro if you're still single, siguro gano'n ang sitwasyon ng iba na maaaring malalaman ng ex ninyo na single pa kayo or single na uli kayo, maaaring may mag-try na bumalik muli sa buhay ninyo. Mag-try na maging parte muli siya ng buhay ninyo. So maaaring may mga gano'n sitwasyon dito, no? Maaari din na ang iba sa inyo dito is coming home, no? May pagbibisita sa bahay, sa bahay na kinalakihan ninyo, sa pamilya ninyo, maaring ganon. Kasi maybe, nami-miss ninyo ang inyong mga kapamilya, no? Maaring ganon. Or maybe, you are missing the place kung saan kayo nag-grow up. Maaring ganon. Kaya, meron ditong homecoming, no, for some of you, Cancer. So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 8 at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong muling pagbisita. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. At kung bago naman kayo rito, welcome na welcome din po kayo sa ating channel. Maraming salamat din po sa inyong pagbisita dito. And the general reading po ito, ha. Kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Pauna mensahe ninyo is Princess of Winter. Ayan. So, there are going to be information na parating sa inyo. Balita, communication, no? Maaring through email, text, mga personal message dyan sa social media, maaring ganon. But, you know what? Maaring yung mga impormasyon na dadating sa inyo is some kind of truth.
no? Ito ay katotohanan naman na marireceive ninyo. Kaya, di ba, sometimes truth hurts, di ba? May kasabihan na truth hurts. Maaring may mga ganong epekto para sa iba sa inyo ito, Scorpio, no? Na maaaring masaktan kayo, maaaring magulat kayo, maaaring this information is a mind-blowing information para sa inyo, no? Maaaring this is about you or maaaring this is about trabaho, career, or negosyo, no? Yun ang akin napipick up. Or it could also be about family and relationships. It could be in any area, depende sa inyong sitwasyon. But yung information na to is going to be some kind of a mind-blowing information. Parang hindi rin ninyo ito inaasahan, no? Na balitang ito. So let's see what else. 4 of Autumn. Ayan. So this is a reminder for some of you, Scorpio, na sa abat naman dito sa kaperahan, ano? This is reminding you to manage your money wisely kasi maaring ang iba sa inyo hindi balanse ang paggastos or pag-save, no? Paggastos versus pag-save. Maaring ang iba sa inyo dito extremes. No, maaring gastos ng gastos, hindi nakakapag-save. Maari naman ang iba naman puro naman save at ayaw gumastos. Diba? Yung parang ganon. So, parang hinihingi sa inyo dito. Depende sa inyong sitwasyon, Scorpio. Hinihingi ng mensaheng ito sa inyo ang balanse. No? Yung, siguro, learn how to balance. Diba? Learn how to, to budget, kumbaga. Kasi siguro, ang iba din sa inyo, wala din naman kayong sinusunod na budget plan, 'di ba? Mas maganda yung merong budget plan para alam niyo kung pagdating ng sweldo or pagdating ng kung ano mang pera, no, na inaasahan niyo lagi. Alam niyo kung ilan ang papasok sa investment, ilan ang papasok sa savings, sa pag-save niyo for big purchases, magkano yung para sa daily expenses or weekly expenses, yung mga ganun ba, no? Para makita ninyo, no, in writing talaga na, okay, so tama ito, may nasisave, may panggastos, may para sa kung emergency spending, yung mga ganun ba, no? So, yun ay suggestion lang naman sa inyo, Scorpio. It's still all up to you, diba? Use your own judgment and discernment, okay? All the time. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Scorpio. We have the 7 of Winter. Ayan. So, ang iba naman sa inyo dito, di ba? Dito, sa Princess of Winter, merong parating na information. No? May mga balita kayong matatanggap dito na may katotohanan. Dito naman sa 7 of Winter, ang nabasa ko agad, running away from the truth. No? Running away from the truth. Maaaring may mga bagay siguro dito. May mga maririnig kayo dito na parang i-deny siguro ninyo sa sarili ninyo. Na, no, hindi yan totoo. That is not truth. There's no truth to that. Maaaring ganon. Or maaaring may katotohanan talaga. Alam ninyong totoo ang bagay na yon pero ayaw ninyong tanggapin. No? So, maaaring may ganong sitwasyon ng iba sa inyo dito is Scorpio. Kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano ang sitwasyon na yan. No? Kayo, alam ninyo yan. Alam ninyo yan kung ano ang katotohanan dyan. No? But, you are choosing to deny that to yourself. Maaaring ganon ang sitwasyon ng iba dito. No? Maaari din na hindi ninyo tinatanggap ang impormasyon na yan na kung totoo nga yan or hindi, because maybe, no, totoong hindi mo alam ang totoong sitwasyon dyan. Kaya hindi mo ma-judge ng tama, no, kung tama nga yun or hearsay lang yun, diba? Because you can't see the truth of your situation or you can't see the truth of that situation. So, maaring ganun din ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. Dahil iba-iba tayo ng sitwasyon. Kaya, maaring ganun ang mga scenario dyan, no? May hindi mo talaga alam ang katotohanan or maaring ang iba naman, alam mo ang totoo pero dinideny mo lang sa sarili mo.
ayaw mo lang tanggapin na ganun talaga, no? Maaring may ganong sitwasyon dito. So, Scorpio, always use your intuition in everything that you do. Always use your judgment and discernment, no? Sa mga maraming bagay na nangyayari sa buhay ninyo, okay? Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 8 at maraming salamat po sa inyong muling pagbisita sa ating channel. I truly appreciate it at God bless you all Pisces. At kung bago naman po kayo dito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. I truly appreciate it din po ang inyong pagbisita dito. And general reading po ito ha, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. So we have 5 of spring. Nakakaloka, parang meron nag-aaway na dalawang bata dito. Pero parang hindi, parang nagtatawanan lang din sila, no? So parang may competition dito, no? Naglalaro sila and at the same time there is a competition. Parang ganun ang sitwasyon dito. Kasi parang tuwan-tuwa lang din naman sila, hindi sila nag-aaway or something, no? Parang naglalaro lang yung dalawang batang ito at talaga namang nagko-contest siguro silang dalawa. So, maybe, Pisces, ang iba sa inyo, there is competition happening. Maaring sa trabaho yan, no? Maaring you are competing with someone for a position sa trabaho. Maaring ganon. Or maybe, nagko-competition kayo para sa attention ng mga magulang ninyo. Maaring ganon. Kung sa pamilya naman yan, parang gano'n ang sitwasyon dito. Nagsasaya sila, natutuwa sila, but at the same time, parang nagko-compete kasi sila for something. So maybe there is a healthy competition happening, no? Para sa iba sa inyo dito, Pisces. Okay? So maaring gano'n ang sitwasyon dyan. Maaring sa trabaho talaga yan, yun ang aking napipick up dyan. Siguro pagalingan kayo ng pagpipitch ng kung ano mang proyekto, no? Or plan para sa trabaho ninyo. So, maaring ganun ang sitwasyon. For others of you naman, meron kayong kinakatakutan, meron kayong stress, no? Overwhelming stress ang nararamdaman ng iba sa inyo dito, Pisces, about something, no? Ang tawag dito, you are worrying too much, no? You are worrying too much. Nag-anticipate kayo dito ng nag-anticipate kayo dito ng pangyayari or maaaring mangyari sa sitwasyon, no? So, ang napipick up ko dito, Pisces, meron ng iba sa inyong winu-worry na hindi pa naman talaga nangyayari. Hindi pa siya existing na problema, no? Pero ina-anticipate ninyo kung ano ang maaaring worst scenario na mangyari dito. Kaya, overthinking, overanalyzing, yun ang talagang nangyayari dito for some of you Pisces, no? Kaya ang advice sa inyo dito, Pisces, na ng 9 of Winter na to, stop worrying, okay? Lalong-lalo na, Pisces, na hindi pa to nangyayari. Parang ini-imagine nyo lang kung ano ang maaaring mangyari, no? Yung masamang mangyayari. Kaya, you know what? Be careful, no? With what you think. Be careful for what you anticipate. Kasi, alam mo naman, Pisces, diba, na our minds are very powerful. Our minds, our thoughts are very powerful. Our feelings are very powerful. Kung ano ang nararamdaman ninyo, kung ano nararamdaman natin, kung anong iniisip natin, that becomes reality. Diba? Yan ang nagmamanifest sa buhay natin. Kaya, doon lang tayo sa positibo at sa mga magandang thoughts. Doon lang tayo umangkla lagi. Yun lang ang sikapin nating nasa isip at mga damdamin natin. Because, we don't want negative things to happen sa buhay natin. Kaya wag tayong mag-isip ng negative thoughts. Okay? Doon lang tayo sa positibo, sa kung ano ang positibong mangyari. Kung ano yung posibleng positibong mangyayari. Yun na lang ang i-imagine natin. Yun na lang ang isipin natin. Doon tayo mag-focus. Kasi ngayon,
kung nagwo-worry kayo dahil baka mangyari ganito pero hindi maganda, 'di ba? Ang hindi magandang maaring mangyari ang naiisip ninyo, there is a chance na talagang yan ang mangyari, 'di ba? Sa 3D reality ninyo. Kaya at baguhin ninyo yan. Baguhin, try to change it, to try to transmute that into positive things, positive thoughts. Nang sa gayon, positibo at maganda din ang maa-attract ninyo and hindi ang negatibo. Okay? And isa pa, Pisces, kung meron kayong ina-anticipate na yung naiisip ninyo na maaring masamang mangyari, no? Or worst case scenario, no? Na mga naiisip ninyo, you can still do something about it. 'Di ba? Hindi ba nangyayari yan eh? Ina-anticipate nyo na lang. Kaya malayo pa yan. Marami pa kayong magagawa ngayon para makontra ang kung ano man yan na maaaring mangyari naiisip ninyo. You can still do something about that ngayon to change it. No? Na parang bagyo lang, 'di ba? Maaring lumihis din ang hangin, maaring lumihis ng direksyon ang hangin, 'di ba? Ang bagyo. Ganon din 'yon. Pag-isipan ninyo na lang ngayon kung ano ang magagawa ninyo para makontra ninyo na hindi mangyari ang maaaring masamang mangyari or masamang epekto, 'di ba, ng mga kung anumang bagay na 'yan. So focus on the resolution, focus on something that you can do para ma-avoid ang pangyayaring 'yon, no? And let's just focus on the positivity. Lagi ano man ang sitwasyon natin, always focus on the positive things para doon tayo para yun ang talagang dumating sa buhay natin. Yung mga magagandang pangyayari lang. Okay? What else for Pisces? We have the wheel. Yay! Ayan. Magbabago ang sitwasyon ng buhay ninyo dito, Pisces. For the better. Okay? Kaya, kumambyo kayo, no? Kambyuhin ninyo yung mga nararamdaman ninyo at mga inaiisip ninyo into positive things. Will energy is here sa inyo. There is positive changes na mangyayari, no? Doon tayo sa positibo para ito yung makuha natin na energy sa buhay natin at yun ang mag-manifest sa buhay natin. Lahat ng positibong pangyayari, positibong magagandang pangyayari ang mag-manifest sa buhay natin. Yun ang mag-unfold sa buhay natin, no? May mga dito, may mga swerte, no? Kasi good luck and good fortune are on your side sa ngayon with the wheel energy. Kaya madaming sorpresa ang maaring mangyari dito sa buhay ninyo. Sorpresang talagang kahit sa wild imagination ninyo, hindi ninyo na-imagine na mangyayari ito, pero maaaring mangyari, no? Kaya napaka-importante, no, na hilahin natin towards our horizon ang energy ng wheel, because this is good luck and good fortune, no? Para mabago ang inyong sitwasyon, Pisces. Tanggalin nyo na, no, ang pag-worry, tanggalin niyo ang anticipate ng kung ano yung hindi masyadong magandang ganap, no? Naiisip ninyo, transmute that into positivity para ito yung dumating sa buhay ninyo. Ito yung mahila ninyo. Kasi kung may negative thoughts, feelings, and emotions tayo, that can stand between us and this good fortune, no? That can stand between us and happiness and success and victory, no? Kaya tanggalin na as much as possible, you know. Try to transmute the negative feelings and emotions and thoughts ninyo and focus tayo sa positive lang para si wheel of fortune ang dumating. Talagang swerte, good luck ang dumating sa buhay ninyo at malinis, no? Kung ano man yung mga hindi masyadong magagandang ganap sa buhay ninyo, ay malinis yan, matabunan yan ng mga positibong pagbabago, na mga positibong pangyayari, no, Pisces? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.